Ako si Arman, ang panganay sa dalawang magkapatid. Si Lito, ang aking bunsong kapatid, ay likas na mausisa. Isang gabi, habang kami ay naglalaro sa bakuran ng aming lola, narinig namin ang isang kakaibang himig na tila nagmumula sa lumang bahay sa dulo ng kalye. Ang bahay na yon ay kilala bilang bahay na walang tao. Matagal na itong walang nakatira. Ngunit ang mga usap-usapan tungkol sa mga multo at mahiwagang kaganapan dito ay hindi nawawala. Kuya, naririnig mo ba yon? Tanong ni Lito habang pumapaling ang kanyang tainga sa direksyon ng bahay. Napatigil ako sa paglalaro at nakinig. Tunay ngang may tugtog. Isang malungkot na piyesa ng piano na tila naglalakbay sa hangin. Oo, naririnig ko, sagot ko. Gusto mo bang tingnan? May pagkasabik na sumilay sa mukha ni Lito, ngunit may konting takot din sa kanyang mga mata. Sige, pero wag tayong magtagal. Nagpasya kaming puntahan ang bahay. Habang papalapit kami, unti-unting lumalakas ang himig at lalo naming nadarama ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa aming balat. Ang bahay ay tila umaakit sa amin na para bang may isang hindi mabilang na kwento na nais ipahayag. Pagdating namin sa harap ng pintuan, kumatok ako ng marahan. Walang sumagot, ngunit ang pinto ay bahagyang bumukas, na para bang inaanyayahan kaming pumasok. Nagpalitan kami ng tingin ni Lito, nanginginig, ngunit determinado. Pumasok kami sa loob. Sa loob ng bahay ang ilaw ay madilim at lumang mga kasangkapan ang bumubuo sa paligid. Ang amoy ng alikabok at pagkabulok ay pumupuno sa hangin. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang tunog ng piano na ngayon ay mas malinaw na. Tila may isang babaeng tumutugtog sa sulok ng silid. Kuya, sino kaya ang tumutugtog? Tanong ni Lito. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at pangamba. Lumapit tayo, bulong ko, sa kabila ng kaba na lumulukob sa akin. Habang papalapit kami sa pinagmumulan ng himig, ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa amin sa ibang mundo. Isang mundo ng mga alaala at kalungkutan. At doon, sa dulo ng bulwagan, nakita namin ng isang lumang piano na tila nagliliwanag sa dilim. Wala kaming nakitang tao, ngunit ang mga teklado ay gumagalaw mag-isa, tumutugtog ng isang piyesa na puno ng damdamin. Biglang, ang musika ay huminto. Isang malamig na hangin ang biglang humampas sa amin at naramdaman namin ang presensya ng isang tao sa likuran namin. Hindi ko maipaliwanag ang takot na naramdaman ko sa sandaling iyon. Dahan-dahan akong lumingon at sa gilid ng aking mata, nakita ko ang anino ng isang babaeng nakasuot ng lumang damit. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at tila naglalabas ito ng isang kwentong hindi pa nabibigkas. Kuya, umalis na tayo, pulong ni Lito. Nanginginig ang kanyang boses. Ngunit bago pa kami makagalaw, narinig namin ang isang boses na tila nagmumula sa wala. Tulungan ninyo ako. Isang malalamig na boses na nagpatindig ng aming balahibo. Napatigil kami, hindi makagalaw sa aming kinatatayuan. Sino siya? Ano ang kailangan niya? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa aking isipan habang ang takot at pagkamangha ay naglalaban sa aking dibdib. Ngunit isang bagay ang sigurado. May isang lihim na nakabaon sa bahay na ito na kailangan naming tuklasin. Pagkatapos ng karanasan namin sa lumang bahay, hindi ko na maalis sa isip ko ang himig na iyon. Para bang may mahiwagang kapangyarihan itong nakaangkla sa aking puso at isipan. Habang nakaupo ako sa kama, iniisip ko kung paano ko makukumbinsi si Bunso na bumalik doon. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin, pero may nararamdaman akong pangangailangan na bumalik sa lumang piano. Na para bang ito'y may itinatagong lihim na nais nitong ipahayag. Kinabukasan, lumapit ako kay Bunso habang siya'y nakaupo sa mesa at nag-aaral.
Bunso, sabi ko, hindi mo ba naiisip kung ano ang nasa likod ng himig ng piano na iyon? Tumingin siya sa akin, may bahagyang takot sa kanyang mga mata. Kuya, hindi ba't napag-usapan na natin ito? Hindi natin dapat balikan ang lugar na iyon. Alam ko, sagot ko. Pero parang may nagtutulak sa akin na bumalik. Parang may mensahe ang himig na yon na kailangan nating tuklasin. Huminga siya ng malalim. Kung ganon, sabi niya, sasama ako. Pero sa oras na may maramdaman tayong kakaiba, aalis tayo agad. Kinagabihan binalikan namin ang lumang bahay. Tahimik na tahimik ang paligid. At ang tanging liwanag ay ang sinag ng buwan na sumisilip sa mga sirang bintana. Habang palapit kami sa kwarto kung saan naroon ang piano, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila dumadampi sa aking balat. Pagdating namin sa kwarto, naroon pa rin ang piano, tila naghihintay sa aming pagdating. Hinawakan ko ang kamay ni Bunso at lumapit kami dito. Nang hindi inaasahan, biglang tumunog ang piano. Ang mga tipay kusang gumagalaw. Isang malamig na kilabot ang dumaloy sa aking katawan. Ngunit hindi ko mapigilang mangibabaw ang aking pagkamausisa. Bunso, naririnig mo ba? Bulong ko. Oo, kuya, sagot niya. May nanginginig na tinig. Biglang lumitaw ang isang anyo sa tabi ng piano, isang babae. Nakasuot ng lumang damit na tila mula pa noong unang panahon. Ang kanyang mga daliri dumadampi sa mga tipan ng piano, bagamat hindi ito gumagalaw. Tila naglalakad-lakad ang kanyang mga daliri sa hangin, ngunit ang musika ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Huwag kayong matakot, sabi ng multo sa isang malamig ngunit magiliw na tinig. Ako si Clara. Ako ang pianista ng bahay na ito. Nagtama ang aming mga mata ni Bunso. Hindi namin malaman kung tatakbo ba kami o makikinig. Anong kailangan mo sa amin? Tanong ko, pilit pinapakalma ang aking boses. Kailangan kong ipaalam sa inyo ang aking kwento, sagot ni Clara. Ang kanyang anyo'y nagiging malinaw. Hindi ko kayang magpahinga hanggat hindi ko na ibabahagi ang aking lihim. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang buhay bilang isang pianista noong dekada 1920 at kung paano siya nagmamahal sa musika. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may isang madilim na lihim. Isang gabi, habang siya'y nag-eensayo, may isang lalaking pumasok sa kanyang kwarto. Siya'y pinilit na pumirma sa isang kontrata na nagbigay ng karapatan sa lahat ng kanyang musika sa isang mapagsamantalang producer. Nang siya'y tumanggi, siya'y hindi na muling nakita. Binalak nila akong patahimikin, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Ngayon, ako'y isang kaluluwa na hindi matahimik. Nagpatuloy ang musika sa piano at sa bawat nota, nararamdaman ko ang bigat ng kanyang kwento. Paano ka namin matutulungan? Tanong ko, damang-dama ang kanyang paghihirap. Kailangan ninyong hanapin ang kontrata at sirain ito, sagot ni Clara. Ito ang tanging paraan upang ako'y makalaya. Biglang nag-iba ang tono ng musika. Ang dating malamyos na tunog ay naging mabigat at puno ng pangamba. May paparating, babala ni Clara. Kailangang magtago kayo. Agad kaming nagkubli ni Bunso sa likod ng isang malaking kabinet. Narinig namin ang mga yabag na papalapit at mula sa siwang ng kabinet, nakita namin ang isang lalaking may suot na sombrero at balabal. Tila siya'y naghahanap ng kung ano. Napansin ko ang isang bagay na nagliliwanag sa bulsa ni Bunso. Isang lumang susi na hindi ko alam kung saan nanggaling. Kuya, bulong ni Bunso. Sa palagay ko'y ito ang susi sa lihim na silid. Sa gitna ng kaguluhan, ang aming natuklasang susi ay tila nagbigay linaw. Ngunit ang tanong, paano namin ito magagamit nang hindi nahuhuli sa nagmamasid na anino?
Ang aming oras ay limitado at kami nahaharap sa isang desisyong magbabago sa lahat. Pagkatapos naming makalabas ni Bunso mula sa lumang bahay na iyon, hindi pa rin mawala sa isip ko ang narinig naming himig mula sa lumang piano. Isang linggong lumipas at hindi pa rin ako mapakali. Parang may bumubulong sa akin na bumalik ako doon. Alam kong delikado, pero hindi ko maiwasan. Ang musika, nag-iwan ito ng marka sa akin na parang sugat na ayaw maghilom. Isang gabi, habang tahimik ang lahat, naisip kong bumalik. Hindi ko sinama si Bunso. Hindi ko siya gustong madamay palalo. Dala ang aking flashlight at isang maliit na kutsilyo. Para sa proteksyon, kahit paano, naglakad ako pabalik sa lumang bahay. Ang dilim ng gabi ay tila mas nakakapangilabot ngayon. Ang malamig na hangin ay parang may dalang babala. Pagdating ko sa harap ng bahay, tila mas malaki ito kaysa sa dati. Ang mga bintana ay tila mga matang nagmamasid. Pero hindi ko ito pinansin. Hinila ko ang pinto at ito'y bumukas na may kalansing ng mga kalawangin nitong bisagra. Tinahak ko ang daan patungo sa kwarto kung saan namin narinig ang himig. Sa pagpasok ko sa silid, naroon muli ang piano. Sa kabila ng lahat, nagniningning ito sa dilim. Nagsimula akong lumapit. Ang bawat hakbang ay may kasamang kaba. Hindi ko alam kung bakit, pero may hatak sa akin ang instrumentong ito. Sa sandaling iyon, narinig kong muli ang himig. Mas malinaw, mas makapangyarihan. Sa isang iglap, bumukas ang ilaw sa kwarto. Isang malakandilang liwanag na hindi ko alam kung saan nagmumula. At doon ko siya nakita. Isang babaeng nakasuot ng puting bestida. Nakaupo sa harap ng piano. Ang kanyang mga daliri, dumudulas sa mga tipan nito na parang mga alon sa dagat. Hindi ko maipaliwanag ang kanyang presensya. Pero hindi ito nakakatakot. Sa halip, may kung anong kapayapaan sa kanyang anyo. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ko, bagamat hindi ko inaasahang sasagot siya. Ngunit laking gulat ko nang siya'y tumigil sa pagtugtog at tumingin sa akin. Ang kanyang mga matay, tila naglalaman ng mga kwento ng nakaraan. Puno ng lungkot at pangungulila. Matagal na kitang hinihintay, sagot niya sa tinig na tila hangin na umiihip sa mga dahon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Hindi ko maintindihan. Bakit ako? May kailangan akong tapusin at ikaw ang tanging makakatulong sa akin, sabi niya. Bumalik siya sa pagtugtog, ngunit ang musika ngayon ay tila puno ng pagmamakaawa. Anong kailangan kong gawin? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na gustong tumulong. Hanapin mo ang aking kwaderno. Nasa loob ng piano. Doon mo matutuklasan ang katotohanan. Tumigil siya sa pagtugtog at tumayo. Unti-unting naglaho na parang usok. Lumapit ako sa piano at sinuri ito. Pagbukas ko ng takip, nakita ko ang isang lumang kwaderno. Ang mga pahina nito'y may bahid ng alikabok at panahon. Binuksan ko ito at binasa ang nakasulat. Sa bawat pahina, naroon ang mga nota ng musika. Ang himig na narinig namin ni Bunso. Ngunit sa huling pahina, may isang mensahe na nagpatigil sa aking puso. Ang musika ay isang sumpa. Ang sino mang makakarinig nito ay magiging bahagi ng kwento. At ang kwento ay hindi matatapos hanggang hindi nabubunyag ang katotohanan. Napaatras ako. Ang sumpang ito, kami ni Bunso ay bahagi na nito. Paano ko ito masosolusyonan? Sa biglang pagliko ng aking paningin, napansin kong may aninong gumagalaw sa labas ng bintana. Isang lalaking may hawak na lumang plaka, nakangiting tila may alam sa lahat ng ito. Siya'y pamilyar, ngunit hindi ko maalala kung saan ko siya nakita. Parang isang di mabilang na bahagi ng nakaraan. Tumalikod siya at naglakad palayo. Dali-dali akong lumabas ng bahay, sinundan ng lalaki, ngunit pagdating ko sa kalsada, siya'y wala na. Sa kanyang iniwang bakas,
Naroon ang isang plaka at sa likod nito'y ang nakasulat. Hindi pa ito tapos. Nanginginig akong bumalik sa bahay namin, dala ang kwaderno at plaka. Alam kong hindi ko ito kayang lutasin mag-isa. Kailangan kong bumalik kasama si Bunso. Kailangan naming harapin ang sumpa at tuklasin ang katotohanan sa likod ng himig na iyon. At sa likod ng lahat, may isang bahagi sa akin na nagsasabing hindi ito isang simpleng kwento ng multo. May mas malalim pang lihim na naghihintay na matuklasan. Isang lihim na maaaring magbago sa lahat. Nang gabing iyon, nahirapan akong makatulog. Ang mga tunog ng lumang piano ay tila nakatatak na sa aking isipan. Ang bawat nota ay tila may dalang kwento, mga lihim na hindi ko mawari. Si Mia, ang aking nakababatang kapatid, ay tila hindi na rin mapakali. Nakahiga siya sa kama, ngunit ramdam kong gising ang kanyang diwa. Gaya ko, siya rin ay nababalisa. Kuya, bulong niya sa dilim. Pakiramdam ko, may nais sabihin ng musika. Tumango ako, kahit na alam kong hindi niya kita. Oo, parang may kwento sa likod ng mga tugtog na yon. Kinabukasan, nagpasya kaming bumalik sa lumang bahay ng aming lola. Nasa bakasyon kami at wala naman kaming ibang gagawin. Kaya't naisip naming alamin kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng mahiwagang musika. Dala-dala ang aming flashlight at recorder. Tahimik kaming pumunta sa silid kung saan naroon ang piano. Kahit na umaga, may kakaibang lamig sa loob ng bahay na yon. Habang papalapit kami sa silid, unti-unting naririnig ang pamilyar na himig. Tumigil kami sa tapat ng pinto at sa sandaling iyon. Para bang may nagbukas ng kurtina sa aming mga mata. Ang silid ay tila nababalot ng manipis na ulap at sa gitna nito ay isang babae. Ang multo ng pianistang babae. Nakaupo siya sa harap ng piano. Naglalaro ang mga daliri sa mga teklado ng may kahusayan at lungkot. Nandito siya, bulong ni Mia, habang mahigpit na nakahawak sa aking braso. Sa halip na matakot, naisip ko na ito na ang pagkakataon naming makipag-usap sa kanya. Sino ka? Tanong ko. Sinusubukang hindi manginig ang boses ko. Tila narinig niya ang aking tanong. Huminto siya sa pagtugtog at unti-unting lumingon sa amin. Sa kabila ng kanyang anyo na tila usok, kita sa kanyang mga mata ang lungkot at pangungulila. Ako si Elisa. Sagot niya. Ang boses ay parang hangin na lumilipad sa paligid. Matagal na akong hindi nakakausap. Salamat sa pagpunta ninyo. Nagpalitan kami ni Mia ng tingin. Parehong naguguluhan at natatakot. Bakit ka nandito? Ano ang nais mong iparating? Tanong ko muli. Bilang isang pianista, ang musika ang aking buhay, tugon niya. Ngunit ako'y namatay sa isang trahedya, hindi natapos ang aking huling piyesa. Hanggang ngayon, kinulong ako ng aking sariling musika, hindi matahimik. Ang kanyang kwento ay tila isang misteryo mula sa nakaraan na naghihintay na mabuksan. Paano namin maitutulong? Tanong ni Mia. Ang kanyang boses ay puno ng simpatya. May natitira pang isang bahagi ng piyesang hindi ko natapos, sagot ni Elisa. Ang kanyang anyo ay tila mas lumilinaw. Kailangan itong matapos upang ako'y makalaya. Nagkatinginan kami ni Mia. Alam naming hindi kami mga pianista. Ngunit kung ito ang tanging paraan upang matulungan siya, gagawin namin ang lahat. Saan namin makikita ang piyesa? Tanong ko. Ngumiti si Elisa at sa kanyang ngiti ay naramdaman ko ang pag-asa. Nasa lumang baul sa atik, kasama ng iba pang mga alaala. At sa kanyang mga salita, tila naglaho siya sa hangin, naiwan kaming mag-isa sa silid. Mabilis kaming nagtungo sa atik. Ang alikabok at agiw ay tila mga tanod na nagbabantay sa mga lihim ng nakaraan. Matapos ang ilang minutong paghahanap, natagpuan namin ang baul na tinutukoy ni Elisa. Binuksan namin ito
at tumambad sa amin ang mga lumang papel, mga sulat, at sa ilalim ng lahat, ang piyesang sinasabi niya. Habang tinitingnan ko ang mga nota, napansin kong may mga bahagi itong hindi pa natatapos. Kaya ba natin ito? Tanong ko kay Mia, na ngayoy kasama kong nakatingin sa piyesa. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Napagpasyahan naming bumalik sa piano. Habang kami lumalakad, ang paligid ay tila nababalot ng tensyon at pananabik. Sinimulan naming tugtugin ang piyesa, sinusubukan ang bawat nota, bawat pahina. Sa bawat tamang pagtipa, tila lumilinaw ang anyo ni Elisa sa aming isipan. Subalit, nang nasa kalagitnaan na kami ng pagtugtog, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likuran. Mabilis kaming lumingon, ngunit wala kaming nakita. Bumalik kami sa pagtugtog, ngunit sa bawat galaw ng aming mga daliri sa teklado, ang kaluskos ay palakas ng palakas. Pabilis ng pabilis ang aming pagtugtog, ngunit ang ingay ay tila may nais iparating. At sa wakas, natapos namin ang piyesa. Isang malamig na hangin ang dumaan sa silid at nakita namin si Elisa, nakangiti at unti-unting naglalaho. Salamat, bulong niya. Ngunit sa halip na kapayapaan, naramdaman ko ang bigat ng isang bagong misteryo. Mia, naramdaman mo ba yon? Tanong ko. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na pagsabog ng hangin ang nagpatumba sa amin. Sa aming pagbangon, ang piano ay wala na roon. Parang hindi ito kailanman umiral. Nanginig ako habang unti-unting sumisilip ang araw sa bintana. Ano ang nangyari? At ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang mga tanong ay bumabalot sa aking isipan. At alam kong hindi pa dito nagtatapos ang aming kwento. Sa mga nakalipas na araw, tila hindi na kami matahimik ni Bunso. Ang bawat gabi tila may aninong sumusunod sa amin at ang bawat tunog ng piano'y nag-iiwan ng kilabot sa aming mga laman. Isang gabi, habang nag-aagaw dilim, napagpasyahan naming balikan ang lumang bahay sa dulo ng aming baryo. Nasa likod ng aming isipan ang mga tunog ng piano na tila ba nagkukwento ng isang nakalipas na hindi namin mawari. Ate, sigurado ka bang kailangan natin itong gawin? Tanong ni Bunso habang kami naglalakad sa masikip na daan patungo sa bahay. Ang kanyang boses ay puno ng kaba, ngunit matatag ang kanyang hakbang. Alam kong natatakot siya, ngunit alam ko ring gusto niyang malaman ang katotohanan sa likod ng mga himig na iyon. O, kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyayari. Hindi pwedeng basta na lang natin ito balewalain. Tugon ko, sinusubukan kong itago ang panginginig ng aking boses. Sa bawat hakbang namin, ang alinggawngaw ng piano'y tila lumalakas sa aking isipan. Para bang kami inaakay nito papunta sa isang lihim na hindi dapat mabunyag. Pagdating namin sa bahay, agad na bumungad sa amin ang karaniwang katahimikan nito. Ngunit sa aming pagpasok, agad naming naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na tila ba may bumubulong sa amin. Ang lumang piano'y naroon pa rin, nangingibabaw sa gitna ng sala, tila naghihintay ng kanyang tagapagtugtog. Ate, naririnig mo ba yon? Bulong ni Bunso, ang kanyang mga matay nakatuon sa piano. At yun nga, naririnig ko rin ang malamyos na pagtipa ng mga daliri sa mga teklado, isang himig na puno ng kalungkutan at pangungulila. Dahan-dahan kaming lumapit, ang bawat hakbang ay tila isang hakbang patungo sa isang mundo ng hiwaga. Sa aming paglapit, unti-unting lumilinaw ang anyo ng isang babae, nakaupo sa harap ng piano. Isang multo na tila ba nababalutan ng liwanag ng buwan, ang kanyang mga matay nakapikit habang siya'y patuloy na tumutugtog. Bigla siyang tumigil at nag-angat ng tingin sa amin. Matagal ko na kayong hinihintay, ang sabi niya.
Ang kanyang boses ay parang malamig na hangin na dumaan sa aming mga balat. Ako si Clara, at sa wakas ay may nakarinig sa aking himig. Himig? Bakit mo ito ginagawa? Tanong ko, pilit na nilalabanan ang takot na bumabalot sa akin. Ang kanyang malungkot na ngiti, tila ba nagkukwento ng isang trahedya. Matagal na akong nawala sa mundong ito, ngunit ang aking musika'y naiwan. Nais kong marinig ulit. Nais kong makahanap ng kapayapaan, sagot niya. Ang kanyang anyo'y unti-unting naglalaho kasabay ng kanyang mga salita. Pero bago pa man siya tuluyang maglaho, biglang dumagundong ang isang malakas na tunog mula sa piano at ang sahig sa ilalim nito'y bumigay. Napaatras kami ni Bunso at sa aming paglingon, nakita naming may isang hagdanang pababa sa ilalim ng piano. Isang lihim na silid? Bulong ni Bunso. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Bumaba kami sa hagdan. Ang aming mga puso'y puno ng kaba, ngunit puno rin ng pag-asa na matutuklasan namin ang katotohanan. Sa ilalim ng bahay, isang maliit na silid ang aming narating. Sa loob nito ay may mga lumang larawan ni Clara kasama ang kanyang pamilya at isang lumang diary na nakalagay sa isang mesa. Binuksan ko ito at ang mga pahinay puno ng kwento ng kanyang buhay, isang pianista na nawala sa isang misteryosong pangyayari. Ngunit sa huling pahina, may isang sulat na tila bagong isinulat. Sa mga makakahanap nito, kayo'y aking tagapagligtas. Pakiusap, ipagpatuloy ang aking musika upang ako'y makahanap ng katahimikan. Napatingin ako kay Bunso at sa aming mga matay nagkaintindihan kami. Kailangan naming ipagpatuloy ang misyon ni Clara, ngunit paano nga ba namin ito gagawin? Biglang nagdilim ang paligid at isang malakas na sigaw ang narinig namin mula sa taas. Ate, ano iyon? Sigaw ni Bunso, ang kanyang mga matay puno ng takot. Hindi ko alam ang isasagot. Ang sigaw ay parang galing sa isang nilalang na matagal nang nagdurusa. At sa puntong iyon, alam kong hindi pa tapos ang aming pakikipagsapalaran. Habang umaakyat kami pabalik sa itaas, ang sigaw ay unti-unting humuhupa. Ngunit ang aming kabay, hindi nawawala. Sa aming paglabas ng bahay, nag-iwan kami ng pangako kay Clara. Hahanapin namin ang paraan upang ipagpatuloy ang kanyang musika, upang siya'y makahanap ng katahimikan. Ngunit sa aming pag-alis, isang aninong nagkukubli sa dilim ang tila nagmamasid sa amin, naghihintay ng tamang pagkakataon upang ipagpatuloy ang kanyang sariling kwento. At sa aming pagbalik sa aming tahanan, ang mga tanong ay nananatiling walang sagot at ang aming mga puso'y puno ng pangamba sa kung anong susunod na mangyayari. Kagabi, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan ang himig na tumutugtog sa lumang piano sa lumang bahay na iyon. Ang mga daliri ng multo ng pianistang babae ay tila mabibigat sa bawat pindot ng tipa, ngunit ang musika'y magaan at puno ng damdamin. Hindi ko alam kung bakit, pero nararamdaman kong may nais siyang iparating sa amin, lalo na sa akin. Nagising ako ng maaga, at kahit ang dilim ng gabi, hindi pa lubusang naglalaho. Bumangon ako para simulan ang araw. Alam kong kailangan naming bumalik sa bahay na yon. Naramdaman kong ang kanyang kwento ay hindi pa tapos at kami ang susi para mabigyang liwanag ito. Ano kuya? Babalik na ba tayo? Tanong ng kapatid kong si Miguel habang nag-aalmusal kami. Mataas ang kanyang enerhiya. Halatang hindi siya natutulog ng husto dahil sa pananabik. Halata ring may takot, pero mas nangingibabaw ang kanyang kagustuhang malaman ang katotohanan. Oo, Miguel, pero kailangan nating maging maingat, sabi ko, habang sinisiguradong handa ang lahat ng aming kailangan para sa paglalakbay. Ilang flashlight, isang kamera, at isang recorder. Hindi kami sigurado kung ano ang susubukan naming i-record,
pero alam naming importante ito. Habang papalapit kami sa bahay, unti-unting bumabalot sa amin ang malamig na hangin. Parang may mga matang nagmamasid mula sa bawat sulok ng kagubatan na nakapalibot dito. Ang bahay ay tila isang bantayog ng nakaraan, puno ng mga lihim na naghihintay na mabunyag. Pagkapasok namin, bumungad sa amin ang lumang piano. Ang mga tipan nito'y tila nakangiti, parang alamang lihim na hindi namin matanto. Ibinaba ko ang aking dalang recorder malapit dito, habang si Miguel naman ay nagsimulang kumuha ng mga litrato. "Naririnig mo ba yon, kuya?" Tanong ni Miguel sabay hawak sa aking braso. Napatahimik kami ng ilang saglit at doon ko narinig ang mahina, ngunit pamilyar na tunog ng musika. Tumunog ang piano kahit walang nakikitang daliri na tumutugtog dito. Isang malamig na hangin ang dumaan sa amin at pakiramdam ko'y nagmamasid siya sa amin mula sa kung saan. Ang pianista, ang multo. "Miguel, sundan natin ang musika," sabi ko, kahit may bahid ng kaba ang aking boses. Tumango si Miguel at sabay kaming naglakad palapit sa hagdanan. Ang musika ay tila nanggagaling mula sa itaas. Habang umaakyat kami sa hagdan, naramdaman ko ang bigat ng mga hakbang. Ang bawat baitang ay tila may sariling kwento ng pighati at pag-asa. Sa dulo ng hagdan, isang pintuan ang bahagyang nakabukas. Mula roon, lumalabas ang malamig na liwanag at ang mas malinaw na tunog ng piano. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto. Sa loob nakita namin ang isang lumang kwarto na puno ng alikabok. Sa gitna nito, may isang lumang larawan ng isang babaeng nakaupo sa tabi ng piano. Siya ang pianista, ang multo na sinusundan namin. Ngunit bago pa man namin masuri pa ang kwarto, bigla itong nagsara ng malakas. Napaatras kami ni Miguel at isang malamig na halakhak ang narinig namin mula sa dilim. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Takot na may halong pagkasabik. Ano ang susunod? Biglang lumitaw sa amin ang isang imahe ng babae. Ang kanyang anyo'y parang usok na unti-unting nabubuo. Siya ay lumapit sa amin at ang kanyang mga matay puno ng kalungkutan. Alam kong may nais siyang iparating. "Huwag kayong matakot," ang sabi ng babae. Ang kanyang tinig ay tila isang himig na pumapawi sa aming takot. "Kailangan ko ng tulong ninyo." "Ano ang kailangan mo?" tanong ko, kahit hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Ngunit alam kong ito ang dahilan kung bakit kami naririto. "Kailangan kong makalaya," sagot niya. Ang kanyang anyo'y tila naglalaho sa hangin. "May naiwan akong lihim sa mundong ito. Isang lihim na nagkukulong sa akin dito." Bago kami makapagtanong pa, biglang nagbago ang paligid. Ang musika ng piano'y naging mas matindi, mas puno ng emosyon. Lumitaw ang mga imahe ng nakaraan, mga alaala ng isang buhay na puno ng saya at pighati. Ngunit sa isang iglap, natapos ang lahat. Ang kwarto'y muling nabalot ng katahimikan at dilim. Naiwan kami ni Miguel na naguguluhan. Ano ang ibig sabihin ng mga ito? Ano ang lihim na iyon? Ngunit sa halip na sagot, mas marami pang katanungan ang bumalot sa amin. Habang lumalabas kami ng bahay, nagulat kami nang makita ang isang piraso ng papel na nakasiksik sa aming mga gamit. Isang lumang nota ng musika, tila isinulat ng pianista mismo. Sa ibaba nito, may nakasulat na mensahe. Hanapin ang kasagutan sa pagitan ng mga nota. Napatingin kami ni Miguel sa isa't isa, puno ng pag-aalinlangan ngunit may bagong determinasyon. Alam naming hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa tapos ang aming pakikipagsapalaran. Sa pagpasok namin ni Bunso sa lumang silid, ang amoy ng alikabok at amag ay agad na sumalubong sa amin. Matagal-tagal na rin mula nang huli naming bisitahin ang bahay ng aming lola sa probinsya. Ngunit kahit na ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin nawawala ang kakaibang pakiramdam
sa tuwing kami naririto. Lalo na ngayong gabi, na tila mas malamig ang hangin at mas madilim ang paligid. Sa gitna ng silid ay naroon ang matandang piano na tila ba'y bumubulong ng mga lihim na hindi dapat malaman. Ang mga talampakan ko'y tila may sariling isip at dahan-dahang lumapit sa instrumentong iyon. Si Bunso, sa likod ko, ay marahang humawak sa aking braso. Marahil ay para makakuha ng lakas ng loob. Napansin ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Kuya, sigurado ka ba sa ginagawa natin? Tanong niya. Bahagyang nanginginig ang boses. Oo, Bunso. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang meron dito. Sagot ko, pilit na pinatatag ang loob ko para sa aming dalawa. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan na pumapasok mula sa bintana, umupo ako sa bangkito ng piano. Ang kahoy nito'y tila umuungol habang dinadama ng aking mga daliri ang mga lumang teklado. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan at naramdaman kong halos hindi ko na marinig ang sarili kong paghinga. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, sinimulan kong pindutin ang mga teklado at sa bawat notang aking tinutugtog ay tila may bumabalik na alaala o imahe sa aking isip. Hindi ko mawari kung bakit, ngunit parang may ibang puwersang gumagabay sa aking mga daliri. Biglang, narinig namin ang mga yabag sa likod namin. Pareho kaming napatigil ni Bunso at mabilis na lumingon. Wala namang tao, ngunit ang pakiramdam ng aming mga balat ay tila ba'y may nanunuot na lamig. Nanatili kaming tahimik, nakikiramdam sa paligid. Kuya, naririnig mo ba yan? Bulong ni Bunso. Sa likod ng kanyang tinig ay may halong takot na hindi niya naitago. Mula sa dilim ay unti-unting lumitaw ang isang figura. Isang babae. Nakasuot ng lumang damit na tila ba'y mula pa sa ibang panahon. Ang kanyang mga mata ay nakatingin diretso sa akin at ang kanyang mga labi ay tila may ibinubulong na hindi ko marinig. Huwag kang matakot, Bunso. Pabulong kong sabi, kahit na ang tibok ng puso ko ay parang gusto nang kumawala sa aking dibdib. Ang babae ay dahan-dahang lumapit sa piano at ang kanyang mga kamay ay dumaan sa ibabaw ng mga teklado. Isang malamig na alon ng hangin ang sumabay sa kanyang paggalaw at ang mga nota ay tumugtog ng mag-isa, puno ng hinagpis at kalungkutan. Ako si Clara, wikan ng multo. Ang boses niya ay parang nagmumula sa malayo. Ako ang pianistang nakatira dito noon. Hindi ako makapagsalita at si Bunso ay mahigpit na nakahawak sa aking braso. Halos hindi na makagalaw sa takot. May kailangan kayong malaman, sabi ni Clara. Ang musika ay ang susi sa lihim ng pamilyang ito. Biglang nagbago ang paligid. Ang silid ay tila naging mas maliwanag at nakita namin ang mga anino ng nakaraan. Isang masayang pamilya na nagtitipon sa paligid ng piano. Si Clara na masiglang tumutugtog habang ang lahat ay masayang nakikinig. Ngunit ang kasiyahang iyon ay biglang naputol. Isang lalaki, puno ng galit, ang pumasok sa eksena at isang matinding alitan ang naganap. Ang eksena ay tila isang lumang pelikula na nagtapos sa trahedya. Ang lalaki ay walang awang binuwag ang piano at si Clara ay sumigaw ng may halong sakit at kalungkutan bago maglaho. Bakit mo ito pinapakita sa amin? Tanong ko, pilit na inuunawa ang kanyang layunin. Dahil kayo ang tanging makakatulong sa akin, sagot ni Clara. Ang piano na ito ay kailangang maibalik sa dati nitong kalagayan. Kailangan ko ng kapatawaran. Hindi ko alam kung paano, ngunit naramdaman ko ang bigat ng kanyang kahilingan. Ang piano ay nasira, hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa espiritual. At ngayon, kami ni Bunso ang may responsibilidad na ayusin ito. Ngunit bago ko pa man maisip kung paano, biglang nagbago ang ekspresyon ni Clara. Ang kanyang anyo ay tila nagiging mas malabo
at isang takot na hindi ko maipaliwanag ang bumalot sa kanya. Hindi ko na kayong matutulungan? Bigla niyang sinabi, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. May paparating. Kailangan ninyong umalis. Ang mga ilaw sa silid ay nagsimulang kumurap at ang malamig na hangin ay naging mas mabagsik. Hinila ko si Bunso at nagmamadali kaming lumabas ng silid. Ngunit bago pa man kami makalabas, narinig namin ang isang malakas na banggit ng piano. Tila ba'y isang huling babala. Habang tumatakbo kami ni Bunso palayo, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Ano ang paparating na mas matindi pa sa multo ng nakaraan? Hindi ko akalaing magiging ganito kasalimuot ang pagpunta namin ni Bunso sa lumang bahay ng lola. Mula nang marinig namin ang himig mula sa lumang piano, tila ba may invisible na puwersang nagtutulak sa amin para bumalik ng bumalik dito. Ang bawat nota ay tila isang tawag na hindi namin matanggihan, isang misteryong bumabalot sa aming isipan. Madilim na nang makarating kami sa bahay. Ang bawat anino ay tila mga mata na nagmamasid sa aming bawat kilos. Kuya, sigurado ka ba sa ginagawa natin? Tanong ni Bunso habang hawak-hawak ang kanyang flashlight. Hindi ko rin maikakaila ang kaba. Ngunit kailangan naming malaman ang katotohanan. Kailangan naming malaman kung sino o ano ang nasa likod ng musika. Pumasok kami sa sala kung saan naroon ang lumang piano. Ang mga instrumento nito ay may kalawang na, ngunit ang tunog ay tila sariwa at puno ng emosyon. Hinawakan ko ang mga nakabukas na pahina ng lumang piraso ng musika. Ang pamagat nito ay Ang Huling Himig. Nang biglang, muling tumugtog ang piano. Tunog na puno ng kalungkutan at hinanakit. Ang mga ilaw sa paligid ay nag-flash at ang temperatura sa silid ay bumagsak. Pakiramdam ko ay may presensya sa paligid namin, isang presensya na hindi ko maipaliwanag. Bunso, hindi tayo nag-iisa. Bulong ko, sabay higpit ng hawak sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng takot, ngunit alam kong kailangan naming magpatuloy. Tumapak kami papalapit sa piano. Ang mga nota ay patuloy na dumadaloy mula sa mga lumang tusok nito, na parang may hindi nakikitang kamay na tumutugtog. Sa gilid ng aking paningin, may gumalaw. Isang anyo ng babae, balot ng anino, nakatayo sa tabi ng piano. Parang lumulutang siya at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Sino ka? Tanong ko, ngunit walang tunog ang lumabas sa aking bibig. Bigla kong naalala ang mga kwento ng lola tungkol sa isang pianistang babae na naglaho noong unang panahon. Sinasabing nagbalik siya bilang multo upang ipagpatuloy ang kanyang musika. Ngunit bakit kami ang pinili niyang makasama sa kanyang paglalakbay? Habang nagtatanong ako, isang piraso ng papel ang lumipad mula sa piano at bumagsak sa sahig. Pinulot ko ito at nakita ang mga salitang nakasulat sa sulat kamay. Tulungan ninyo akong makahanap ng kapayapaan. Kuya, anong ibig sabihin yan? Tanong ni Bunso. Nanginginig ang boses. Naguguluhan pa rin ako, ngunit alam kong kailangan naming sundin ang kanyang kahilingan. Hindi namin siya maaaring pabayaan sa ganitong kalagayan. Sinubukan naming makipag-usap sa kanya, ngunit tanging musika ang kanyang tugon. Ang bawat nota ay tila bumubuo ng mga salita, mga pangungusap na puno ng pag-asam at pagdadalamhati. Pakiramdam ko'y unti-unti kong nauunawaan ang kanyang kwento. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad kami ni Bunso, pauwi mula sa bahay, biglang may sumabog na liwanag mula sa loob. Ang lumang bahay ay nagliyab, ngunit ang apoy ay malamig at puti, hindi katulad ng karaniwang apoy. Tumigil kami para pagmasdan ito, at sa gitna ng liwanag ay nakita ko ang anyo ng pianista. Ngumiti siya sa amin, at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kanyang pasasalamat. Ngunit bago pa man ako makapagsalita,
Naglaho ang lahat ng liwanag at naiwan kaming mag-isa sa dilim. Ang bahay ng lola ay hindi na muling nagniningning. Ang piano ay tahimik na at ang presensya ng pianista ay tila naglaho na. Bunso, tapos na ang kwento niya, sabi ko. Ngunit alam kong hindi ito ang katapusan ng lahat. Ang karanasan namin ay parang isang piraso ng mas malaking misteryo na naghihintay pang mabuksan. Sa aming pagbabalik, alam kong marami pa kaming matutuklasan. Ngunit sa ngayon, ang aming kwento ay nasa isang cliffhanger, isang masalimuot, na wakas na puno ng tanong. Ang musika ng pianista ay tila nagpatuloy sa aming mga puso. Isang alaala ng isang gabi ng hiwaga at kababalaghan. At habang kami ay naglalakad pa uwi, alam kong ito ang simula lamang ng isang mas malalim na paglalakbay. Sa dilim ng gabi, naririnig ko pa rin ang huni ng kanyang himig. Isang paalala na ang bawat kwento ay may sariling himig. Naghihintay na muling marinig. Hindi ko alam kung bakit ako humantong sa puntong ito. Sa madilim na silid kung saan ang tanging liwanag ay ang pilit na sinag ng buwan na sumisilip sa lumang bintana. Napalingon ako kay Benjo, ang aking nakababatang kapatid, na may bakas ng kaba sa kanyang mukha habang nakatayo sa tabi ko. Ang pinasok naming bahay ay tila isang lumang mansyon na matagal nang iniwan. Ang bawat hakbang namin ay nag-iiwan ng alikabok na tila mga alaala ng nakaraan. Ngunit ang pinakaakit sa amin ay ang tunog ng piano na naririnig mula sa itaas na bahagi ng bahay. "Huwag kang mag-alala, Benho," sabi ko sa kanya, kahit na alam kong hindi ko rin kayang paniwalaan ang sarili kong mga salita. Kailangan lang nating malaman kung saan nanggagaling ang tunog na iyon. Sa bawat paglapit namin sa hagdang kahoy, lalong lumalakas ang tunog ng piano. Isang himig na malungkot, ngunit puno ng damdamin. Parang may kurot sa puso ko tuwing naririnig ko ito. Ang bawat nota ay tila may kwentong gustong iparating. Pero sino ang tumutugtog? At bakit sa ganitong oras ng gabi? Noong una ay akala ko'y simpleng curiosity lang ito. Ngunit habang lumalapit kami, nararamdaman ko ang kakaibang lamig sa hangin. Para bang may mga matang nagmamasid sa amin, mga matang hindi namin nakikita. Nang marating namin ang itaas, nakita namin ang pintuan na bahagyang nakabukas. Dahan-dahan akong sumilip at nakita ko ang isang lumang grand piano sa gitna ng silid. Ang mga kandila sa paligid nito ay biglang nagningning, tila sumasabay sa ritmo ng musika. Ngunit wala ni isang kaluluwang nakaupo sa piano, walang kamay na tumutugtog nito. "Kuya, umalis na tayo," bulong ni Benjo. Ang boses niya ay nanginginig sa takot. Ngunit ang isang bahagi ko ay hindi mapakali. Parang may puwersang nagtutulak sa akin upang pumasok sa silid. Nang pumasok kami, isang malamig na hangin ang pumaligid sa amin. Ang mga kandila ay nagpatuloy sa pagsayaw kasama ng himig. At sa isang iglap, nagbago ang paligid. Para kaming nasa ibang lugar. Isang lugar na puno ng liwanag at saya. Nakita ko ang mga tao, nag-e-enjoy at sumasayaw sa musika ng piano. Sa harap ng piano, may isang babae. Ang multo ng pianistang babae na tila punong-puno ng buhay. Nang makita ko siya, nagulat ako. Hindi siya mukhang multo, ngunit alam kong hindi siya tunay. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may halong kasiyahan habang tumutugtog. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa mga tekla. Tila wala siyang pakialam sa paligid. "Kuya, ano to?" tanong ni Benjo, na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi ko alam ang aking isasagot. Pero isang bagay ang sigurado ako, ang babaeng ito ay may koneksyon sa lumang bahay na ito at sa isang paraan, sa amin. Biglang huminto ang musika at ang babae ay tumingin direkta sa akin. Ang kanyang mga labi ay gumalaw, ngunit walang tunog na lumabas.
Anong sinasabi niya? Tanong ni Benjo. Hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa isang himala, naunawaan ko siya. Tulungan niyo ako, ang sinasabi ng kanyang mga mata. Tulungan niyo akong makalaya. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang pakiusap, ngunit bago pa man ako makaisip ng gagawin, ang paligid ay muling nagbago. Naibalik kami sa madilim na silid, at ang lahat ng liwanag at saya ay nawala na parang bula. Ang musika ay huminto, at ang mga kandila ay namatay. Tanging kami na lang ni Benjo ang naroon, kasama ang malamig na hangin na tila mga multong dumadaloy sa aming paligid. Kuya, anong gagawin natin? Tanong ni Benjo. Tila umaasa ng sagot. Babalik tayo dito bukas? Sagot ko, kahit na hindi ko alam kung bakit ko nasabi iyon. Kailangan nating malaman ang kwento niya. Habang pababa kami ng hagdan, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Alam kong hindi pa ito ang katapusan. Marami pa kaming kailangang tuklasin. Marami pa kaming hindi alam. Ngunit isa lang ang sigurado ako. Ang kwento ng pianistang babae ay hindi pa tapos. At kaming magkapatid ang susi upang mabigyan ito ng hustisya at kalayaan. Nang lumubog ang araw at bumagsak ang dilim sa aming lumang bahay, sinimulan na naming muli ang aming pag-explore. Ako at ang kapatid kong si Miguel ay matagal nang interesado sa misteryosong piano na nasa lumang attic. Isang antigong piraso ito na matagal nang hindi nagagalaw, ngunit tila ba may buhay tuwing sasapit ang gabi. Habang paakyat kami ng hagdan, dama ko ang kaba sa dibdib ko. Kuya, sigurado ka bang gusto mo pang ituloy ito? Tanong ni Miguel na halatang kinakabahan. Ngumiti ako sa kanya, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Oo, Miguel. Kailangan nating malaman kung ano ang nasa likod ng mga himig na yon. Nang makarating kami sa attic, tinamaan agad kami ng malamig na hangin. Parang may presensya sa paligid na hindi namin maipaliwanag. At doon, nakita namin ang lumang piano. Tila ba nag-aanyaya sa amin na lumapit. Nang ilapat ko ang aking mga daliri sa mga susi, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumaloy sa akin. Walang ingay, ngunit tila may bumubulong sa aking isip. Naririnig mo ba iyon? Tanong ko kay Miguel. Tumango siya, ngunit halatang natatakot. Kuya, parang may tumutugtog, sabi niya, habang ang mga mata niya'y nakatuon sa piano. At doon, sa harap ng aming mga mata, lumitaw ang anyo ng isang babae. Isang multo na tila ba lumulutang, suot ang isang lumang damit na tila mula pa sa ika-19 na siglo. Siya ang pianista, ang multo na bumabagabag sa aming bahay. Nagsimula siyang tumugtog at ang musika ay pumuno sa buong paligid. Isa itong malungkot na awit, ngunit may halong misteryo at pangako ng kasagutan. Sino ka? Tanong ko. Ngunit hindi siya sumagot. Nagpatuloy lang siya sa pagtugtog, habang kami nakikinig ng buong atensyon. Tila ba nahipnotismo kami ni Miguel? Hindi namin magawang umalis o magsalita. Ang tanging magagawa namin ay makinig. Sa bawat nota ng kanyang tugtog, may mga alaala at imaheng pumapasok sa aming isipan. Nakita namin ang mga larawan ng nakaraan, ng isang panahon na puno ng saya at trahedya. Kuya, tingin mo ba kailangan nating tapusin ang awit? Tanong ni Miguel, habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-usisa. Bago pa man ako makasagot, naramdaman ko ang isang matinding enerhiya na tila ba nagmumula sa piano. Ang mga susi ay gumalaw ng mag-isa at ang musika ay naging mas malakas at mas nakakabighani. Biglang may bumagsak na libro mula sa istante ng attic at sa pagbagsak nito, tila ba nagising ang isang alaala na matagal nang nakatago. Ang multo ng pianista ay huminto sa pagtugtog at tumingin sa amin na may malalim na kalungkutan sa kanyang mga mata. Lumayas kayo, bulong niya. Ngunit sa kabila ng babala,
Hindi kami makagalaw. May puwersang naguudyok sa amin na manatili. At sa isang iglap, nagbago ang paligid. Nawala ang dilim. At kami napunta sa isang sala na puno ng liwanag. Nakita namin ang pianista. Buhay at masaya. Kasamang tumutugtog ang isang lalaking tila ba mahalaga sa kanya. Ang musika ay puno ng saya at pagmamahalan. Ngunit may halong lungkot sa dulo ng kanilang awit. "Kuya, ano ito?" tanong ni Miguel. Ngunit bago pa ako makasagot, bumalik ang dilim at kami nagising mula sa aming pagkakatulala. Ang multo ay wala na. Ngunit naiwan ang isang mensahe sa piano, nakasulat sa alikabok, "Tulungan niyo ako." Napatingin kami ni Miguel sa isa't isa, puno ng takot at pag-usisa. Ano ang kailangan niyang tulong? At bakit kami ang pinili niya upang makatulong? Nang bumukas ang pinto ng atik, isang malamig na hangin ang pumasok, tila ba nagbibigay babala sa amin. Sa puntong iyon, alam naming hindi pa tapos ang aming kwento. May mas malalim na misteryo na kailangan naming tuklasin. At sa kabila ng takot, naroon ang kagustuhan naming malaman ang katotohanan. "Kuya, anong gagawin natin ngayon?" tanong ni Miguel, habang kami naglalakad pababa ng atik. "Hindi ko rin alam," sagot ko. "Pero kailangan nating bumalik. Kailangan nating malaman ang buong kwento." Habang papalapit kami sa pinto ng atik, narinig namin muli ang himig. Isang awit na puno ng pag-asa at pangako ng bagong simula. At sa aming likod, naramdaman ko ang mga mata ng multo, nagmamasid at naghihintay. Ngunit sa pagkakataong ito, alam naming hindi kami nag-iisa. May gabay na magdadala sa amin sa kasagutan. At ito ang simula ng isang bagong kabanata sa aming buhay na puno ng misteryo at himig na magmumulat ng liwanag.